Hello, good afternoon mga kabisyo. So, ngayong araw ay tayo po magbabalag o magtitrelis ng ating tanim na pipino. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung aking diskarte o yung pagtatali ng trellis sa aking pipinong tanim. So, tara guys, dito lang sa harap ng aming bahay. Let's go! So, yun. Hello mga kabisyo. So, ito lang yung ating pupuntahan. Yan. So, dito lang po yan sa harap ng aming bahay. So, ito po yung aking munting taaniman ng pipino o cucumber. Sana all. So, papakita ko po sa inyo kung paano yung paglalagay ko nung yan, trellis na yan. Yun, hello mga kabisyo. So, andito na tayo sa pinakang taniman namin ng pipino, which is sa harap lang ng aming bahay. So, yung ating kailangan bilang trellis o pagbabalag ng ating pipino, yung mga pangunahing kailangan, syempre ito pong mga tali. Pwede na. So, ito yung ating gagamitin. So, ito po, si banana twine and si astrobag. So, ito po yung gagawin nating pinakang foundation. So, tatlong tali sa baba, sa gitna at sa taas. Then ito po yung ibabalagbag natin. So ipapakita ko po sa inyo yung actual. Yan mga kabisyo, ito po yung pinakang banana twine o yung itim. Yung pinakang gagawin nating mother foundation ng tali. Tatlo po yan sa gitna. Sa pinakang baba. Yan. So syempre, kailangan po medyo bagtingin nyo. So mas maganda kung ito yung medyo malaki ang gagamitin yung banana twine o yung double ply, triple ply. So ito kasi available ko ay yung single ply na lang. Yan po kasi natira lang dun sa aking mga dating ginamit na pag ng ampalaya. So ang una ko pong ginagawa mga kabisyo, nagtatali muna tayo ng dito, yung banana twine, itong itim, dito sa ibaba, sa gitna, sa itaas. So sa ibaba po tayo nagsisimula. So ganun din yung pagtatali ng astrobag. So, magsisimula po tayo dito sa ibaba, pataas. So, bakit nga po kung may dalang ganitong malit na parang pulunan? So, kasi pag yung pong bago na astrobag, yung isang rolyo po yun, malaki po kasi siya. Mahirap siyang hawakan. Ang nangyayari po, si tali, naglulus-lus ng mag-isa. So, nagsasalabid yung tali and then, naabala ka na, nasasayang pa po yung tali kasi magbubuhol. Although, matanggal mo naman kaya lang, time consuming pa po kasi yun kung nagbuhol yung ating astrobag o yung gantong tali. Isang rolyo po kasi yan dire-diretso. So wala po yung putol. So ang mangyayari ko kasi kung magkaroon ng pagkalus, so kusa siyang magtutustos, magbubuhol-buhol yung ating astrobag yung tali. So time consuming pa po yun kung tatanggalin natin yung isa-isa sa pagkakabuhol. So ito po, sisimulan na po natin yung pagtatali. Kaya po idilipat ko siya dito sa malit na pulunan. Ang purpose po nito para madali siyang maiangat o mailipat pag iikot. So papakita ko po sa inyo. So yun, mga kabisyo, ito po yung una. So dito po ako nagtatali sa ibaba. Tapos dito po sa itaas. So style po nito diamond. O yung pag nabuo siya diamond. So lalagyan po natin ng counting tension o ng counting higpit. Para po pagka matibay siya pag kinapitan ng ating mga pipino. So ganito lang po kadali yung ginagawa ko. Naghuhugis lang po ako ng parang triangle. So kung makikita niyo po, yan. So yun po ito, ang purpose po nito para madali ko siyang mailiban dito sa ating plastic twine o yung banana twine, yung sa kulay itim. So yan, ilalak niyo po siya para po pag nakalak po kasi siya, ayan, so matibay po siya, humangin, hindi siya mapapalad o magagalaw, hindi rin malalaglag yung ating mga sanga ng ating pipino. So ganito lang ba, niikot nyo lang dito sa kabila, parang pinakanlock. So ayan. Tapos pagdating sa puno, tatapat nyo po yung pinakang B.
So, yung pinakang parang tusok nung sa triangle po. So, ang purpose po niyan, para madali siyang makakapit at makagapang si halaman pag dito siya naka-point. So, yan. So, hindi na po siya basta matatanggal pagka umangin. So, ang kasunod po nan, dito sa itaas. So, ang ginagawa ko po muna, isang set, isang row sa baba, pagkatapos po pabalik sa itaas. So yun, mga kabisyo. So, tatapusin po muna natin itong isang straight sa ibaba para po mas maganda po yung ating pagtatali. Tuloy-tuloy siya. Kasi kung itaas, tas baba, so mahirapan tayo. So, ang gagawin po natin, ibaba muna, lahat ng baba, tapos po ay sa itaas naman. So, yun yung ating gagawin. So, time lapse, let's go! So yun mga kabisyo, natapos na po natin yung isang straight ng baba. So sa taas naman po, so ganito lang po yung itaas naman natin na gagawin. So ganito lang din naman po yan. Pagka ano po natin dito sa itaas, ilalak natin daan sa kabila. So pag nailak po natin yan, mas maganda po, mas matibay yung lock. Yan. Para po pag humangin, so kahit po anong lakas ng hangin, hindi yan matatanggal. So mas matibay ang lock, mas maganda po mga kabisyo. Then pagdating po sa baba, ito po yung pinakambli niya, yung buka. So dito naman po natin iladaan niya sa ilalim. Ang ginagawa ko lang mga kabisyo, dalawang ikot, balik sa itaas. So, ganun lang po yan. Paulit-ulit lang po yung gagawin natin. Yan. Lock ulit. Mas matibay, mas maganda. Daan dito sa buka, sa ilalim. Lagyan natin ng konting tension o ng konting bagting o yung konting pong higpit para po mas matibay yung ating trellis. At the same time mo, kung kapitan ng ating mga halaman, so hindi siya basta bibigay. So yan. Mas maganda po kung matibay yung lock nyo. Dito po, pagkaikot dito, ikot ulit sa kabila. Mas balikan na ulit natin para mas matibay. So yun mo ang purpose nitong malit na plastic bottle na hawak ko. So para pag-iikot, napakadali ng ating pag-iikot o yung pagdadaan sa kabila, pagliliban, mas maaluan po siya. Kasi kung yung pong bagong astrobag na isang rolyo, sabi ko nga po, mahirap yun kasi makapalo na sumasabog yung pagkakabuhol niya, lalo na pagbago pa. So siguro experience po yan ng mga matatagal ng naggagawa ng ganito o nagtatali ng trellis. So experience nila na talaga pong sumasabog pagka bago pa yung kanilang bagong biling astrobag. Itong parang tali ng sako, itong kulay puti. Alin? Aba. Yan. Sige natin mo. Sige na. So yun mga kabisyo, papakita ko yung kinalabasan ng ating pagtatali. So yun, good afternoon mga kabisyo. So yan po yung kalalabasan ng ating tali. Para po siyang diamond na malaki. Yan. From bottom to top. So ganun po yung kanyang kalalabasan. So lahat po yan, ganun ang ating gagawin.
So sa susunod po ay bala ko rin sanang lagyan tong taas papunta dito sa kabila kung may oras pa po tayo na magawa yun. So lalagyan na rin natin siya para nang sa ganun po mas makagapang yung ating mga pipino para mas maraming sanga, mas maraming bunga. Kasi syempre kung makagapang siya sa itaas, mas maraming i-sprout siyang mga sanga. So kaya iaano natin siya na makagapang din dito. So unti-unti ko lang po yan. Kakaunti lang naman po ito, mga nasa 80 pieces lang yung aking tanim na to. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po paki-subscribe ng aking channel and hit the notification bell para po updated lagi kayo at pa-like na rin po and pa-share ng aking video ito kung kayo po yung nasiyahan o natuwa sa aking video ito. So salamat po sa inyong lahat, saludo po ako sa lahat ng kabisyo nating magsasaka. Kung wala akong magsasaka, wala ko tayong kakaining gulay at wala ko tayong kakaining prutas at kahit ang ating mga kanin o palay. So God bless po sa lahat at long live po sa lahat ng Alpaca Paro. So long live sa inyo mga kapatid. So thank you and goodbye.